Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Naniniwala po ako na hinanda na ng Panginoon ang ating mga puso para nang sa gayon maging healthy po na sisidlan ito ng kanyang makapangyarihan at banal na salita. Lalo na po napaka-importante po ng ating pong mga pinag-uusapan ngayon at yung mga nakalipas natin na pinag-usapan, na ating pong natutuhan dito yung napaka-importanting mga benepisyo, praktikal na benepisyo ng salita ng Panginoon sa ating buhay. Ano po ang nagagawa nito sa ating buhay? At hanggang ngayon po, pag-uusapan natin ito, especially tayo po ngayon na sa fourth installment, in fact, fourth and final installment po ng ating series. Ngayong September, entitled By the Book, kasi po sa susunod na linggo, tayo po ay magkakaroon ng napakagandang series break natin. But let's end this series with a bang. So why the Bible is such a big deal for Christians? Bakit po napaka-importante ito sa atin? Bakit sentro ng ating doktrina, pananampalataya, ang salita ng ating Panginoon? Bakit natin pinupost ito? Bakit ito yung tinatawag na final or absolute na authority ng faith and conduct ng mga Kristiyano at maging mga bansa na kung saan dito pa inilapat ang mga batas, dito inilalapat yung ethics, dito inilalapat yung mga prinsipyo pagdating sa mga rules ng paggogobyerno, rules ng pamumuhay ng tao, rules ng pagninegosyo, rules sa pera, sa relationship, sa lahat. Why the Bible is such a big deal for Christians? And I hope tayo po ay natututo at nababago dito. So today, dito po sa last and final installment natin, hayaan natin na patuloy tayong kausapin ng Panginoon. Believe me, ito pong huling topic natin na ito, it is really a mind-blowing, life-changing, and napaka-heart-pursing na ating mararamdaman at mauunawaan patungkol dito sa napaka-importanting subject na ito. Let's get started. Alam niyo po, may tinatawag tayong mga wonder plants or mga miracle trees. Isa po rito ay yung tinatawag natin dito sa Pilipinas na malunggay o itong moringa na ito. It is known as the wonder plant. Bakit kaya tinatawag na wonder plant itong malunggay na ito? Because of its many uses and benefits. Napakarami pong gamit nito. Hindi lamang ito ngayon nasusubukan at pinapakinabangan dito sa Southeast Asia, kundi sa buong Asia at buong mundo na rin. Nakita nila that moringa is really a wonder plant dahil napakaraming gamit at benefits nito, starting from nutrition, health benefits, environmental benefits, social benefits, gamit po pagdating sa agriculture, traditional medicine, food fortification, at purification na rin, pati sa oil extraction. Gamit itong moringa na ito. That's why moringa is a certified wonder plant. At alam niyo po ba, pag sinabing wonder, it means having remarkable properties or abilities. At alam niyo po ba, na ang Bible higit sa lahat, ito ay tinatawag na wonder book. Why? Why the Bible is known as the wonder book? Because it is remarkable, because of its remarkable properties or abilities. Ano ba ang nagagawa ng Biblia? Ano ba yung wonderful or remarkable na properties or abilities ng salita ng ating Panginoon? So join me in this passage right now. I want you to open your Bible with me in Psalm 119 verses 97 hanggang 104. Psalm 119, 97 hanggang 104. So tignan po natin ito. Verse 97, Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Your commandment makes me wiser than my enemies, for it is ever with me. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. I understand more than the aged, for I keep your precepts. I hold back my feet from every evil way in order to keep your word.
I do not turn aside from your rules, for you have taught me. How sweet are your words to my taste, sweeter than the honey to my mouth. Through your precepts, I get understanding. Therefore, I hate every false way. So join me in our message today entitled Wonder Book, 4 Wonders of the Word. Let's look at the 4 wonders of the Word, or 4 remarkable properties or abilities of the Bible or the Word of God. Wonder Book. Ito makikita natin dito, may tinatawag tayong 7 wonders of the world. Meron tayong tinatawag na 8 wonders of the world. But today, in this passage, we will look at the 4 wonders of the Word. That's why the Bible is a wonder book. Why? Diba sinabi natin, pag sinabing wonder, may remarkable properties or abilities. Ito, ano ba yung mga remarkable properties or abilities ng Word of God? Pansinin niyo po yung verse 97. How I love your law. It is my meditation all the day. Sinabi nung psalmist. Ito yung pinagbubulay-bulayan niya, binibigyan niya ng maraming panahon, araw-araw. Ito yung binibigyan niya ng matinding pagmamahal. Bakit? Binigay dito yung 4 na rason dito sa passage na ito. Wonder Book, 4 wonders of the Word. Number 1, kung sa halaman, kung sa malunggay, kung sa iba't wonder drugs na tinatawag, ay may mga remarkable abilities or properties ito na malaki ang naitutulong, ang daming naitutulong sa isang tao at sa buong mundo, lalo't higit ang Biblia. So dito makikita natin yung 4 wonders ng salita ng Panginoon. 4 wonders of the Word, remarkable properties or abilities. Number 1, verses 98 hanggang 100. Your commandment makes me wiser than my enemies, for it is ever with me. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditations. I understand more than the aged, for I keep your precepts. Pagtapos niyan sabihin sa 97, oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Bakit? Bakit ganun na lang siya nagwa-wonder pagdating sa salita ng Panginoon? Bakit ganun na lang niya kamahal? O pinagbibigyan ng matinding oras ang salita ng Diyos? Ano ba itong first wonder na ito ng salita ng Panginoon? Number 1 is superior wisdom. Superior wisdom. In this verse, one reason is mentioned 3 times. God's Word gives us wisdom. Ang salita ng Panginoon, ito ang nagbibigay sa atin ng wisdom. Note the phrases na ginamit dito ng salmista. Wiser, more insight, more understanding. Ngayon ang tanong, hindi ba masyadong mayabang itong salmista na ito? I have more understanding, wisdom, wiser. Hindi ba kaya kayabangan ito, pagiging arrogante naman ang sinasabi niya dito? Hindi, ito talaga yung wonder ng salita ng Panginoon superior wisdom Where does this great confidence come from? Nung sinabi niyang, your command makes me wiser than my enemies. I have more understanding than all my teachers. I understand more than the aged. Saan ang gagaling? Saan nanggagaling yung lakas ng loob niya dito? Sagot, ganun kasimple. Simple lang. Because God's wisdom is superior to human wisdom. God's wisdom is superior to human wisdom. If you learn what God says, you will know the things the people of the world have never discovered. Ulitin ko. Kapag alam mo yung sinasabi ng Panginoon, may mga alam kang importanteng bagay na hindi pa nadidiscover ng tao o hindi pa nadidiscover ng mga pangkaraniwang nilalang na hindi nagbabasa at nagtitiwala sa salita ng Diyos. First, unahin natin, superior to the wisdom of my enemies. Sinabi niya sa verse 28, your commandment makes me wiser than my enemies, for it is ever
with me. Do not be misled by the vain boasting ng mga tao na kung saan hinihate nila yung salita ng Panginoon. Do not be misled by the vain boasting of the people who hate you because of your faith in Jesus. Kaya sinabi niya dito, your commandment makes me wiser than my enemies. Yes, these people have street knowledge. They have certain degree of intellectual ability. But they are no doubt shrewd in worldly wisdom. Gifted sila ng twisting ng mga at pagmamanipulate ng iba't ibang mga facts na sinasabi nila. At sinasabi nila na ang mga mananampalatayang ito, mga Christians na ito, mga weird itong mga ito. Mga sila talaga yung mga walang alam. Puro sila emosyon. Puro sila Bible. Teka lang, baka baliktad. Baka baliktad. Kapag sinasabihan ka ng ganito, do not be dismayed because they do not have true wisdom. Because true wisdom is reserved only for those who know the truth of God's Word. Ngayon ang tanong, how does the Word of God give me superior wisdom? Paano ba tayo nabibigyan ng salita ng Panginoon ng superior na wisdom? Verse 98 says, it is ever with me. It is ever with me. It means na every time na minimeditate natin ito, every time na ini-internalize natin yung salita ng Panginoon, it becomes part of your life. Tandaan natin that you can never get His wisdom by sitting. Hindi ka makakakuha ng wisdom ng Panginoon, paupo-upo lang at panood-nood ng mga vlog, panood-nood ng TV. Hindi mo makukuha itong super natural na ito. Sinasabi nating superior na wisdom na ito. Kanonood lang ng TV, kakakain lang, kanonood ng mga favorite nating palabas. You will never have superior wisdom. Kapapanood lang natin ng mga favorite vlogs natin na puro kalokohan at puro chismisan. If I want true wisdom, sooner or later, I've got to turn off yung cellphone natin. Minsan, hindi ko sinasabing masama. Ang point ko dito, hindi mo makukuha yan. Kapapanood lang ng puro kalokohan. Gusto natin ng wisdom mo, kaya ibang katatawanan lang, okay naman yun minsan na entertainment. But if you want superior wisdom, bibigyan mo siya ng oras katulad ng ginawa ng salmistang ito. Hindi lang simpleng oras, maraming oras. Because only then, you will discover the wisdom na kung saan magdi-deliver sa'yo sa mga walang tiwala sa'yo. Your commandment makes me wiser than my enemies, for it is ever with me. First, superior to the wisdom of your enemies. Patutunayan ito ng Panginoon. Second, superior to the wisdom of, mabigat to, of my teachers. Verse 99. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. Napaka-importante nito. Itong una, mabigat na eh. Superior to the wisdom of my enemies. Bibigyan ka ng sapat na kakayahan ng Panginoon. Paano mo mapagtatagumpayan ang iba't ibang mga atake ng mga tao na walang tiwala sa iyo, higit sa lahat walang tiwala kay Lord. Pangalawa, may kadugtong din naman ito ng verse 98. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. Superior to the wisdom of my teachers. Ang bigat na ito, but warning. We should not think that the psalmist intends to demean the role of teachers. Hindi po ito yung point ng salmista dito na dinidimin o kaya minamaliit ang trabaho ng teachers. In fact, teacher din naman ako. At maraming mga teachers na nakikinig dito. Hindi po yun ang ibig sabihin. Because teaching is a noble profession and teachers deserve our respect and our support. Kung wala po yung mga teachers na yan, wala ako at wala tayong lahat dito. Buti na lang may teacher.
But it doesn't matter if your teacher, ito matindi, it doesn't matter if your teacher is a believer or not. Okay? Mapa-believer, mapa-unbeliever yung teacher na yan, kahit paano, malaki talaga ang naitulong sa atin nito. So, hindi yung, sumbaga sasabihin natin na, hindi, para lang sa mga believer itong teacher, itong pag-acknowledge natin sa mga guro, yung mga unbeliever na teacher, ay wala naman na itulong. Walang katotohanan yun. Kaya yung word na wala namang naitulong, tigil-tigilan na natin yan. Wala naman naitulong yung nanay ko, wala naman naitulong ito. Hindi totoo yun. Meron pa rin naitulong yan. May pa believer or unbeliever. Hindi ka natuto ng math, ng science, ng English, at iba't iba pang mga bagay kung hindi ka tinuruan, mapa unbeliever or believer. Nakuha po natin siya. So hindi po ito yung point, pino-point out dito ng salmista. But, always remember that there are limits to all human knowledge. Ulitin ko ha. There are limits to all human knowledge. And that is true even if you have a BA or BS, MA, PhD, MD, or kaya kung ano-ano pang mga advanced na degrees. Human wisdom can only take you so far. Pero limited pa rin ang human knowledge. Let me illustrate. Alam niyo po ba, maraming mga tao, maraming mga teachers na nagtuturo ng evolution. At yung evolution na ito na kanilang tinuturo ay ginagawa nilang dogma instead na theory lang siya. Dogma talaga siya. Evolution is the ultimate sense, in its ultimate sense, is more than a scientific theory. At sinasabi nila na ito na talaga yung pinanggalingan ng tao. Kasi nga, ito yung pamamaraan ng mga taong hindi kumikilala, higit sa lahat sa Diyos, para lang mabura ang Diyos sa eksena at ilagay ang universe na siyang may akda ng lahat ng bagay at pinanggalingan ng lahat ng bagay. Naniniwala tayo sa universe, pero hindi yung universe na yan na pinagsasasabi nila ang may likha ng langit at lupa. Dahil ang Diyos ang may likha maging ng universe. But if you know Genesis, chapter 1 hanggang verses 11, or chapter 11, you truly have more understanding than your teachers. If you know about the days of creation and how God created Adam from the dust of the earth, and how He took the first woman from Adam's side, malinaw sa'yo kung saan nagmula ang tao. I remember, nung ako po ay nasa secular school, ganun po ako kainit dati nagka-campus ministry sa school. Hanggang maliit lang siya nagsimula yung Bible studying yon, hanggang sa napupuno na namin yung gym. Hanggang sa may panahon po na yung teacher ko na nagtuturo rin sa isang kilalang universidad, isang religious na university. Pinoprove niya lagi sa amin yung doctrine or yung teorya ng evolution na nanggaling daw ang tao sa unggoy. Hanggang sa prinove ko po sa klase namin na hindi galing sa unggoy. Siyempre, pagpipilitan niya ng isang guro. Hanggang sa ang ending namin, sige po, ma'am, with all due respect, re-respetuhin ko po yung paniniwala ninyo na galing po kayo sa unggoy. Tapos sabi ko, taas ang kamay ng naniniwala na galing siya sa unggoy, at taas ang kamay na naniniwala na kay Lord tayo galing at hindi sa unggoy. So medyo mabigat yon. Akala ko babagsak ako ng teacher na yon. Pero dumating po ang panahon na sinabi niya, Julius, wag na muna tayo magklase, mag-Bible study na lang muna tayo. At mamaya dyan, uma-attend na rin yung teacher na yon dun sa klase. Of course, ginamit ko naman yon sa maayos na kapamaraanan. Pero ito yung sinasabi natin, na may limitado yung human knowledge. Kahit ipilit nila na galing tayo sa unggoy, sila na lang. Sila na lang, kung ipipilit.
Pero ang katotohanan, hindi naman tayo talaga galing sa unggoy. At kahit na anong pilit mo na ituro na flat ang mundo, mag-isa ka na lang maniwala dyan. Mag-isa ka na lang. Dahil matagal nang napatunayan na ang mundo ay pabilog. At dati, pinipersecute pa yung mga nagtuturo dito. At ginagawa nila na tila bagay yung mga nagtuturo ng flat lang ang mundo o hindi pabilog ang hugis ng mundo, pinipersecute na tila baga sila may higher knowledge. Na kapag may ibang nagturo, heretic na siya. At inuturo din ng mga relihiyon dati na ang mundo ay hindi bilog. Hanggang may mga kinikilala na mga Greek philosophers na kinikilala mismo nila na utak. Kinikilala mismo nila na pinanggagalingan ng mataas na uri ng kaalaman. Sinimulan niya ni Aristotle. Sinimulan niya yan noong 500 BC. At pinatunayan niya na ang mundo ay pabilog. Nung makita niya yung shadow ng sun, yung shadow ng earth, dun sa moon. So napatunayan niya, kung ganito yung shadow ng mundo, dito, nung nagkaroon ng nung solar eclipse, di ba? So nakita niya, dito sa mga eclipse na ito, pabilog talaga yung mga planeta. Pabilog talaga ang mundo. Sinimula na yun. Siyempre, paniniwalaan na ngayon siya. Hanggang sa may isa naman na sukat ng mundo na pabilog. Na kung saan pinaniniwalaan nila the great mathematician na si mahirap banggitin yung pangalan na philosopher. Sila Eratosthenes na tinatawag nila. Nung sinukat niya yung mundo, napabilog din. At ito ay nasundan na noong 1611 or 1612 na pinatunayan sa pamamagitan ng telescope ni Galileo Galilei. 1612. At noong 20th century na lamang, napatunayan sa pamamagitan ng mga satellites na ang mundo talaga ay bilog. Nagsimula kay Aristotle, o sabihin nila kay Pythagoras daw. Nagsimula ito, pero 500 BC lang yun kung nagbasa na lang talaga ng Bible, alam nyo ba, sinabi sa Isaiah chapter 40, verse 22, it is He that sitteth upon the circle of the earth. Sinabi na ng Bible na ang mundo pabilog Inumpisahan lang nila yan, 500 BC lang. Isinulat itong book of Isaiah, kailan po? 700 BC. So ilan daan taon bago natuklasan o sinabi o pinaniwalaan na ang mundo ay bilog. Nagbasa na lang sana ng Bible. Tama, superior than the wisdom of my teachers. Any teaching na kung saan nagko-contradict sa salita ng may likha, sa salita ng may absolute truth. Paano ba masasabi? Teka lang, paano ba masasabing truth? Simplihan ko na lang masasabi mong truth, ibig sabihin original. So, iti-trace mo, sino ba ang original? Yun ang truth. Ang pinaka-original na lahat ang Diyos. It's just may absolute truth. Doon siya manggagaling. That's why, lahat na nagtuturo na hindi sang-ayon doon sa absolute truth na yon ay definitely lies. Kaya superior wisdom ang nabibigay ng salita ng ating Panginoon. Di ba? Kay Magellan na nga lang, di ba, yung practical na pagtuklas na ang mundo ay pabilog. Kasama niya nun yung Magellan-Elcano Expedition na tinatawag. Yun yung practical na kapamaraanan para na-discover nila na ang mundo ay bilog. Nasa 1519 nung nagsimula siya. Kaya lang, malas niya pagdating ng 1522. Dito siya nadali sa Pilipinas, si Magellan. Pero at least, may na-prove pa rin sila. Nakuha po natin yon. Again, the reason why the Word gives us this sort of wisdom. Bakit? Sinabi dito na sa text natin, your testimonies are my meditations. Uy, ibig sabihin, God is able to teach you directly from His Word. Si Lord mismo ang magtuturo nito, but it takes time and effort
and determination. It doesn't happen by chance. So kaya binibigyan natin siya ng panahon natin, pinapakinggan natin siya kasi isa sa wonder ng salita ng Diyos, superior wisdom. Ano pa? Superior to the wisdom of the age. Verse 10. Ito pa, mabigat din to. I understand more than the age, yung mga may mas edad sa akin. For I keep your precepts. Hindi po natin, ulitin ko din, hindi po natin ibinababa yung wisdom ng mga nakakatanda dito. Wala pong ganun na sinasabi dito. Okay? However, old age by itself does not equal wisdom. Hindi porket tumanda, may wisdom na. Because there is such a thing, at ang sinasabi natin, na old fools na tinatawag. Actually, pag sinabi mong old fools, tumanda na walang pinagkatandaan. Nanggaling yan sa young fools. Nagsimula sila na hangal, umidad sila na hangal. Kasi may mga may edad talaga na bilib talaga ako, grabe yung wisdom, grabe yung respeto na pwede mong ibigay, although lahat ng nakakatanda, nire-respeto naman natin. Pero talagang may old fools eh. Hindi ba hangal yan na rapin niya yung kanyang apo? Hindi ba hangal yan na magturo ng kademonyohan sa mga bata? Di ba may old fools? Ang tawag doon, walang pinagkatandaan. I understand more than the age, for I keep your precepts. Hindi porket tumanda, kaya nga hindi lahat ng tumanda ay nagtanda. Maganda, umiidad tayo. Tatanda tayong lahat. Pero mas maganda, umiidad tayo, tumatanda tayo, na kung saan may pinagkakatandaan. Huwag nang gagaya sa iba na walang pinagkatandaan. Now, note, itong reason na ito ay posible. Posibleng magkaroon tayo ng tinatawag natin na superior wisdom. Ngayon ang tanong, paano ba nangyari ito? The Bible is not magic. It will not change you ng ganun-ganun na lamang. I don't get wisdom by osmosis. If you want the superior wisdom, you must do what the psalmist did. Ito yung key phrases dito sa verses 98 hanggang 100. Tignan nyo po. Paano magkakaroon ng superior wisdom? Nakalagay dito, with me. Your precepts are with me. Tapos nakalagay doon, meditate. Keep your precepts. Tatlong bagay lang. Read it, study it, read it with me, study it, meditate, keep your precepts, obey it. So read, study, obey. So follow the pattern and you too will have superior wisdom. That's the first wonder ng Word of God at patutunayan yan ng Diyos. Na kahit na kaaway ay patutunayan ng Diyos na kung saan mas may wisdom ka. Kahit na guro na hindi kumikilala sa Diyos at pinapatunayan ng isang kamalian, kayang patunayan na kung saan tama yung sinasabi mo sang-ayon sa salita ng Diyos. Kahit na nakakatanda sa'yo, ay pwede kang pakinggan. Lalo na kung galing dito, salita ng Diyos. Nabibilib nga ako dahil maraming may edad, na kung saan may sapat na humility pa rin para makinig kahit sa nakababata sa kanila, na kung saan may alam yung sinasabi. Ibig sabihin, walang pride kasi itataas ng Panginoon ang mga nagpapakumbaba at ang mga nagmamataas, ibababa ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na nagtuturo ka ng tama, ay mayabang ka na agad. Minsan, ang mga nagtuturo ng tama ay mayabang sa paningin ng mga hangal. Wag nating iparehas ang pagtuturo ng tama sa pagiging mayabang. Kasi minsan nagmumukha silang mayabang kasi nga may resulta sila eh. Di ba, nagtuturo ka ng pera, ang yabang naman nito. Mukhang mayabang yan sa mga wala. At hindi alam. Magkaiba po siya. Okay? So napaka-importante nito. First wonder pa lang ito, pangalawa. Tignan natin. Verses 101 hanggang 102. I hold back my feet from every evil way in order to keep your word. I do not turn aside from your rules, for you have taught me. Number 2 na wonder ng salita ng Diyos, spiritual discernment. Spiritual discernment, the second blessing of loving
the law of God at pagbibigay natin ng matinding panahon natin, spiritual discernment. At sinasabi dito sa passage na ito, pansinin po natin, first, there is self-restraint. Sinabi niya dito, I hold back my feet. Ibig sabihin, may self-restraint. It is an intentional act. Ang ibig sabihin nito, I could do, but I won't. I hold back my feet, may self-restraint. Or pwede natin sabihin na, others may, but I cannot. Pwede kong gawin ito, pwede kong ituloy itong lakad ko eh. Pero hindi ko gagawin. Buti na lang may salita ng Diyos. Kahit na anong sinasabi nila, at anong pressure nila, hindi ko rin gagawin. Kasi hindi lahat ng sinasabi sa'yo, dapat ginagawa mo. At hindi lahat ng gustong puntahan ng paa mo, ay pupuntahan mo. Dahil may gustong puntahan ng paa natin na magbibigay ng kapahamakan sa atin. So dapat may self-restraint. Blessing ang green light sa kalsada. Dahil ibig sabihin, go. Pero blessing din ang red light sa kalsada. Ibig sabihin, stop. So kapag walang self-restraint ang isang tao, nabubunggo siya, nadidisgrasya siya, napapahamak siya, buti na lang may discernment na binibigay ang Bible. I hold back my feet from every evil way in order to keep your word. Second, there is personal submission. Sinabi dito, I do not turn aside. Alam niyo po, as I was studying this text, it occurred to me that this is one of the reasons why we all need rules. Bakit kinakailangan natin ng rules? Bakit kinakailangan natin ng commandment? Alam niyo po, husbands need rules. Wives need rules. Parent needs rules. Ganon din sa bata, kailangan ng rule. We all have various rules that govern us. Either sa school o sa trabaho natin. You can hardly go anywhere without various rules governing your conduct. So one reason for rules is to keep us develop biblical conviction. Listen ko. One reason for rules is to help us develop biblical convictions, not personal convictions. Walang tinuturo ang Bible na magkaroon ka ng conviction mo, lalo na personal conviction mo. Ang tinuturo ng Bible, sumunod tayo sa sinasabi ng Diyos, and that's biblical conviction. Bakit kinakailangan natin ng biblical conviction? So that when the rules are not enforced, we will still choose to do the right thing. May nakakakita o wala. And that's the true conviction. Kaya kailangan natin nito. Paano kung sinabi dito pwedeng mag-drugs? Gagawin mo? O paano napunta ka sa ibang bansa, pwede mong ibenta ang sarili mo? Prostitution, legal yon. Gagawin mo. Paano sinabi pwedeng ialay ang sarili, magpapakamatay ka, katulad ng ginagawa nila dati, pwede ka yung religious na prostitute na tinatawag, gagawin ba natin? Nakuha po natin? Kaya hindi lahat ng nasa batas, o kaya hindi lahat ng sinasabi sa atin, gagawin natin. Kaya kinakailangan natin ito. Magsasubmit ka pa rin ba sa tama kahit walang nakakakita? Gagawa ka pa rin ba ng tama kahit hindi ka nakikita ng magulang mo? Kaya nga mga magulang, mga kapatid, napaka-importante na tinuturuan natin simula pa lang kanina dun sa first point natin. Maraming sisira sa pag-iisip ng anak mo, pati emosyon ng anak mo, lahat-lahat sisirain yan ng mundo. Kapag hindi natin sila pinundasyonan ng salita ng Panginoon, kung ano-anong mga kalokohan at kabalbalan lang, ang ituturo niyan sa mga tao, sa atin at sa mga anak natin na wawasak ng katotohanan. Once you believe a lie, something inside of you will die. Nung naniwala sa demonyo, naniwala sa kaaway, sina Adan at Eva,
Doon na nagsimula. Lalo na si Eva, nung kinausap siya, totoo ba? Totoo ba? Ano nangyari? Nagkaroon na ng kamatayan. Once you believe a lie, something inside of you will die. Kaya nga napaka-importante ng spiritual discernment. Kasi kapag may spiritual discernment ka, may self-restraint ito. I hold back my feet. Nagpapasalamat ako, buti na lang, binigyan ako ni Lord ng self-restraint, discernment. Kung hindi, din ako pastor ngayon. Ang daming temptation. Ano pa? Personal submission. I do not turn aside. Importante pa rin talaga ang pagsunod sa Diyos. Masisira pamilya mo. Masisira ang negosyo mo. Masisira ang pananampalataya mo kapag wala kang personal submission. At saan manggagaling yan? Discernment. Ngayon, sa verse 102, dito sinasagot yung crucial question. How does God speak to us? Paano ba si Lord nagsasalita sa atin? Because many people look for dreams, visions, and other unusual manifestations. Hindi ko sinasabi na hindi na gumagamit si Lord ng dream ngayon. But ang point ko dito, kung saan-saan kumukuha ng boses ng Diyos ang mga tao ngayon. Teka lang. Note what the psalmist says about his experience with the Bible. Ngayon, sinabi niya dito, "For you have taught me." Napansin niyo po sa verse 102, "I do not turn aside from your rules, for you have taught me." So he heard the voice of God in the pages of the Bible. Hindi kung saan-saan na aning-aning, kung saan-saan. Lord, mangusap ka nga sa akin, Lord. Buksan mo kaya Bible mo. Mamaya kung ano-anong marinig mo dyan eh. Di ba maraming mga kakultuhan? Maraming mga kalokohan, narinig daw kay Lord. Teka lang, gusto mong sure? Eh di ibuksan mo yung pages ng Bible mo. Wag kung saan-saan. For you have taught me. By the way, yung sinasabing law dito, ang ibig sabihin nun yung Torah. Ibig sabihin yun yung nasusulat. So, importante yung nasusulat. Hindi kung ano-anong mga naririnig sa ating paligid. Doon nang gagaling yung voice ng ating Panginoon. If you want the voice of God, buksan mo yung pages ng Bible mo. And then yung anumang panaginip na yan, sige na, may mga prophetic words, sige na, hindi naman ako katulad ng ibang di naniniwala doon, still, i-check mo pa rin siya kung nasusulat ba yung panaginip na yon. Nasusulat ba yung mga sinabing yon? Naaayon ba sa kalooban ng Panginoon yung sinasabing yon? Napaka-importante pa rin na may absolute tayong pinanggagalingan kung paano natin nadi-discern yung mga sinasabi sa ating paligid. So you have taught me. Hayaan natin na turuan tayo ng Panginoon. Pangalawa, spiritual discernment. Thank God. Kasi sasabihin ng Panginoon, kailan ka mag-go, kailan ka hihinto, gawin mo to, wag mong gawin to. Thank God. Kasi isa sa wonders ng Bible, spiritual discernment. Susunod. Ito, maganda to. Tignan nyo. Verse 103, "How sweet are your words to my taste, sweeter than the honey to my mouth." Pangatlo, na wonders ng salita ng Diyos, soul's comfort food. Soul's comfort food. Comfort food ng kaluluwa natin. Tignan nyo po, "How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth." Pag sinabi pong comfort food, these are the type of foods that people eat when they are sad or worried. Yung kapag nakain mo siya, parang ang saya-saya mo. Ano yung comfort food mo? Yung iba, comfort food nila, spaghetti. Yung iba, pansit. Yung iba, milk tea. Yung parang iba yung pakiramdam pag kinain mo. Parang, ayun, simpleda lang natin, naku-comfort ka pag kinakain mo yon. May kanya-kanya tayong comfort food. Pero alam nyo ba, na ang kaluluwa din natin ay may comfort food? By the way, may dalawang importanteng components ng tao. Simple na lang natin. Kaya dalawa lang ang binanggit ko, ayaw ko nang gawing komplikado kasi yan naman ang tinuturo ng Bible. Okay, isang immaterial part ng tao at isang material part.
Pag sinabing immaterial part ng pagkatao natin, yun yung mga hindi nakikita. Pag sinabing material, ito yung body. Pag sinabing immaterial, ito yung soul, saka spirit. At yung soul natin, nandito yung pakiramdam natin. Okay? Nandito yung mga senses natin. Pag body lang yan, at walang soul, walang pakiramdam yan. Kaya nga, di ba, hinulma ang unang tao ng Panginoon sa pamamagitan ng alabok. At hiningahan niya siya sa Genesis. At sinabi doon, and he became a living soul. Bakit? Nung hiningahan niya, may pneuma na. May spirit na. Ibig sabihin, nagkaroon na ng pakiramdam yung tao. So how sweet are your words to my taste, sweeter than my honey mouth. Kung may comfort food tayo na sumasaya tayo, kahit na malungkot tayo, nagwo-worry tayo, pero pag ininom mo yun sa kinain mo, nako-comfort ka, ganun din sa kaluluwa ng tao. Salita ng Diyos ang comfort food ng kaluluwa natin. Yung Hebrew word na ginamit dito ay malats. Konti na lang, maalat na. Pero, biruin mo ha, tignan nyo maigi. Parang baliktad no? Pero buti na lang, Tagalog yung maalat. Yung malats dito, ang ibig sabihin nito, yung Hebrew word, yung sweet dito. To be smooth. Ang ibig sabihin yan, pleasant. Pag sinabing pleasant, giving a sense of happy satisfaction and enjoyment. Uy, paano naging comfort food ang Bible ng soul natin? Number 1, it is the source of joy. Ang salita ng Panginoon ang nagiging source ng kagalakan natin. If you call something comfort food, you mean it is enjoyable to eat and makes you feel happier. Alam nyo, dumating na ba yung panahon na punong-puno ka ng problema, tapos nakapakinig ka ng salita ng Diyos, nakapagbasa ka ng salita ng Diyos, bumalik yung kagalakan mo sa buhay. Muli kang sumigla at sumaya. Tama ang Biblia. How sweet are your words to my taste, sweeter than the honey to my mouth. Ibig sabihin nun, ito yung comfort food ng kaluluwa ko. Kung gusto mo ng tunay na kagalakan, kasiyahan, itong inner na gladness na ito, you need the Word of God because it is the soul's comfort food. It is the source of joy. Second, it is the source of satisfaction. Ang ibig sabihin ng malats dito in Hebrew, ibig sabihin pleasant. Ibig sabihin yan, happy satisfaction or enjoyment. Ibig sabihin, magiging sapat na para sa'yo, ito yun ang mabasa mong mahal ka ni Lord. Di ba kapag nakapagbasa ka, magkakaroon ka ng satisfaction, magiging sapat na para sa'yo ang mabasa mong mahal ka ni Lord. Especially sa araw na parang hindi mo maramdaman iyon sa iba. Halimbawa, parang you feel unloved. Halimbawa, nararamdaman mo lang, pakiramdam lang, pwedeng hindi naman totoo, pero still pakiramdam mo, you feel unloved. Tapos nakabasa ka ng mahal ka ni Lord, di ka niya pinabayaan, di ba sapat na yun? Bigla ka nako-comfort. Salita pa lang ng Panginoon, sapat na sa'yo na mapagtagumpayan yung kasinungalingan na sinasabi sa'yo ng emosyon mo o ng mga tao. So kapag nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, napapakinggan mo ito, magiging sapat na para sa'yo, mabasa mong hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan. Sa kabila ng yung pinagdadaanan. Yung pag-tindi-tindi, halimbawa, ng problema ko, parang hindi ko alam ang gagawin ko, parang ang bigat-bigat ng problema, tapos mababasa mo yung sa Hebrews na yon. Mababasa mo na, pagbuklat mo ng Hebrews chapter 13, I will never leave you, nor forsake you. Tapos pagbasa mo ng Matthew chapter 28, I will be with you, even to the end of the age. Pambihira, meron ka na agad satisfaction. Para sa'yo, okay na yon. Na feeling mo parang walang sumasama sa'yo o kaya kayang sumama sa'yo. Pero yung malaman mong di ka iiwan ng Panginoon, ay magkakaroon ka na ng satisfaction nun, sapat na ulit para lumaban sa buhay, para magpatuloy tayo. So indeed, the Word of God is giving a sense of happy satisfaction or enjoyment sa ating buhay. Therefore, as we ponder the words of the Bible, one by one, phrase by phrase, verse by verse, they become sweet to us. Pag sinabing sweet dito, ito yung Hebrew word na malats. Ang ibig sabihin nun, to be smooth, pleasant, satisfaction, enjoyment. Kaya nga,
Kung may comfort food ka ngayon na kinakain, o kaya mamaya parang nagkikrave ka, na parang pag kinain mo siya, sumisigla ka, nag-iba pakiramdam mo, ganun din sa kaluluwa ng tao. Salita ng Diyos ang comfort food natin. Okay? Last but not the least. 104. Ito kakaiba. Tignan nyo maigi. 104. Through your precepts, I get understanding. Therefore, I hate every false way. Pang-apat na wonders ng Word of God is the sense of holy hatred. Sense of holy hatred. Through your precepts, I get understanding. Therefore, I hate every false way. Ngayon, ito. Kakaiba to. The final blessing dito, o wonder, ng salita ng Diyos, sounds odd to us. Bakit? I'm sure, if we were writing this stanza, kung tayo nagsusulat nito, we would end it with the part about sweetness. Mas maganda siyang i-end sa sweet kaysa hate Because that's a nice place to finish a statement. Much nicer yung sweeter kaysa holy hatred. Di ba? Mas gusto natin parang, and they live happily ever after. Ganon. Pero ba't dito ganon yung ending niya? Hate ang ending? Remember this, Christians, that Christianity or Christian life is more than sweetness. Christian life is more than sweetness. Kahit naman relationship mo, hindi puro sweetness yan Kahit naman buhay natin, hindi puro sweetness yan. There is also a hard edge to our faith. Whether we like it or not, we live in an ungodly world where evil people do terrible things. And even apparently nice people can sometimes be incredibly cruel. So if we are going to grow spiritually, listen, we must learn to hate evil. Kung gusto nating lumago spiritually, you need a sense of holy hatred. Kasi kung gusto talaga nating i-mirror ang Diyos sa atin, God is love. Kaya lang, sa mga kumakalat ngayon na turo sa social media, na yung Diyos daw ng Old Testament ay hindi siya yung Diyos ng New Testament, it is a big, fat lie. Dahil hindi niya nauunawaan kung sino ang Diyos. God is a God of love, but He is also a God of justice. Ikaw man din, sinabi mo, mapagmahal kang tito, mapagmahal kang tita, mapagmahal kang nanay, mapagmahal kang anak. Ang tanong, nagdidisiplina ka ba? Siyempre, mahal ko siya Di ganun din ang Diyos. Porket nagdisiplina siya, sasabihin mo, hindi na siya yung God of love. 1 Corinthians chapter 13, di ba? Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. So we will never learn what is true unless we also learn what is false and turn from it. There is a very crucial ramification from this truth. Napaka-importante po nitong katotohanan na ito. First, if you ignore the Bible, sin will not seem very bad to you. Kapag in-ignore kasi natin ang salita ng Panginoon, pag hindi natin minahal ito, yung kasalanan, parang hindi na masama sa'yo. Ganyan ang ginagawa sa Kristyanismo ngayon. Hindi na lang sa mundo. Bakit? Kasi may mga nagtuturo na ini-ignore nila yung salita ng Diyos. Kaya pagdating sa kasalanan, hindi na masama para sa kanila. Through your precepts, I get understanding. Therefore, I hate every false way. If you ignore the Bible, sin will not seem very bad to you. If you ignore the Word of God, ang kasalanan ay hindi na parang kasalanan sa'yo. Remember, apart from the Bible, sin will seem sort of bad and not very good. Kapag wala ang salita ng Panginoon,
ang tingin na natin sa masama, parang mabuti na. The world will seem like your home, and sinners more attractive than saints as long as you neglect God's Word. Ang tingin mo na sa kanila, bait naman siya eh. Love, love, love lang, nagmamahalan lang naman sila eh. Kaya kaganyan, kasi hindi mo mahal ang salita ng Diyos. Ganun kasimple. Kung mahal mo si Lord, kung mahal mo ang salita niya, dapat marunong kang magmahal and you know how to hate false way. Second, as God's Word grows sweeter, every false way becomes bitter. As God's Word grows sweeter, every false way becomes bitter. Tingnan niyo po. Through your precepts, I get understanding. Therefore, I hate every false way. Again, as God's Word grows sweeter, every false way will become more bitter. It will become more disgusting to us. Kasi nakatikim ka na eh. Sweet na sa'yo ang salita ng Diyos eh. So alam mo na kung ano yung bitter. Alam mo na, hindi lang simpleng bitter ha, kasi may salita din naman ng Panginoon na para sa atin, parang ayaw, pero tanggap mo eh. Kasi ang salita ng Panginoon is like a double-edged sword. Pero alam mo, gagaling ka dito. Pero kapag in-ignore natin yung salita ng Panginoon, o lahat ng masama, nagiging mabuti na sa atin. Pero kapag yung Word of God, nag-grow sa atin sweeter, every false way becomes bitter. Kapag mali, para sa'yo, hindi na magiging katanggap-tanggap yan para sa'yo. Nangyari na ba yan? Kahit na nagtatawanan ng iba, pero alam mong hindi sang-ayon kay Lord, hindi na masaya yung spirito mo. Nakuha natin siya? Kasi may Word of God ka eh. Sweet para sa'yo ang salita ng Diyos. Psalm 31 verse 6, I hate those who cling to worthless idols. As for me, I trust in the Lord. I hate those who cling to worthless idols. Lahat ng sumasamba sa ibang Diyos, maliban sa nag-iisang Diyos na sinasamba natin. I hate those who cling to worthless idols. As for me, I trust in the Lord. Psalm 97 verse 10, let those who love the Lord hate evil. Ulitin ko ha. Let those who love the Lord hate evil, for He guards the lives of His faithful ones and delivers them from the hand of the wicked. Para sa mga nagmamahal kay Lord, ano daw ginagawa? They hate evil. Kasi mahal mo si Lord eh. Amos chapter 5 verse 15, sinabi niya dito, hate evil, love good. Hate evil, love good. So, pang-apat na wonder ng Word of God, sense of holy hatred. Ibig sabihin, may holy ka na hatred kapag alam mong mali ito. Hindi siya tinatanggap ng sistema mo. Uy, ibig sabihin lang nun, may healthy ka na spiritual immune system. Kapag wala kang healthy na spiritual immune system, lahat pasok sa'yo. Okay lang yun. Ibig sabihin, itong taong ito, walang love to eh. Kasi ganyan, hindi. Mas healthy nga siya kaysa sa'yo eh. Kasi alam niya yung mali. Hindi tinatanggap ng sistema niya. Ikaw, tanggap ka ng tanggap, mamaya dyan, may virus ka na. Bakit? Tinanggap mo yung mali. Kaya nga, pang-apat na wonder ng salita ng Panginoon, sense of holy hatred. Ibig sabihin lang yan, hindi kayong puro hate sa buhay, ibig sabihin lang nito, ayaw mong tanggapin yung karumal-dumal sa buhay mo. Ayaw tanggapin ang sistema mo, yung false way. Through your precepts and understanding, therefore I hate every false way. Pag tama sa sistema mo, nung mga false way na ito, hindi siya tinatanggap ng sistema ito. Ibig sabihin nun, holy hatred yun. Hindi hini-hate mo lahat ng tao. Ibig sabihin, ayaw niya ng evil sa sistema niya. Hindi ka tanggap-tanggap para sa kanya. Gusto man ng iba, pero para sa'yo, hindi ko gusto to. Dahil ayaw ng Panginoon ito. Yes, mamahalin natin yung mga tao. Why? For God so loved the world.
Nakuha po natin? Christ died for us when we were yet sinners. Sinabi ng Bible. Pero, yung masama, hindi natin gagawin. Kaya nga, ang ibig sabihin nun, may sense of holy hatred ka na. Panalo ka ngayon. Yan yung fourth wonder ng Word of God. Hindi lahat ng virus, hindi lahat ng pinapapasok sa sistema mo, kinakaya mo. Kaya pala, malakas ang isang mananampalataya. Kasi may fourth siya na wonder. Hindi tumatama sa kanya. Hindi siya kinakain ng mga virus na binabato ng mundo. Hate evil, do good. Panalo ka sa dulo. Hindi ka babagsak at hindi ka mawawala. Kaya sinabi sa verse 97, balik lang tayo dito, how I love your law. It is my meditation all the day. Ganun niya kamahal yung salita ng Panginoon. Ganun niya ito binibigyan ng panahon sa kanyang buhay. Kaya tayo nandirito ngayon. Dahil dito sa apat na rason na ito. Four remarkable properties or abilities of the Bible. Kaya ang Biblia ay wonder book. Kung yung ibang mga wonder plants nakakapagpagaling, yung mga ibang wonder drugs nakakapagpagaling ng mga karamdaman na hindi napapagaling ng pangkaraniwan na gamot, ganun din naman ang salita ng Diyos. Meron siyang remarkable properties or ability sa buhay ng isang tao. Ano yon? Number 1, superior wisdom. Pangalawa, spiritual discernment. Pangatlo, soul's comfort food. Pang-apat, sense of holy hatred. Di panalo ka sa dulo. That's the 4 wonders of the Word. Ngayon, dito na po ako mag-i-end. Balik tayo sa pinanggalingan sa verse 97. Sabi niya dito, oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Alam niyo po ba, yung word na love dito in Hebrew is the Hebrew word ahab. Para siyang salita sa Tagalog na alab. It is the Hebrew word ahab. Ibig sabihin to have affection for, love, like. Ibig sabihin nag-aalab na puso itong ahab na ito. Nag-aalab na damdamin, pagmamahal, pagkagusto. Pagdating sa salita ng Panginoon. By the way, oh, how I love your law. Yung law sa Hebrew dito, Pentateuch. Torah, ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, salita ng Diyos. Oh, how I love your law. Alam niyo po ba, na marami tayong affections, or marami na tayong minahal, na dinungisan at dinurog lang yung buhay natin. Ulitin ko. Marami na po tayong affections at marami tayong minahal na dinungisan at dinurog lang yung buhay natin. Nung simula ako magkaroon ng matinding affection sa bisyo, nag-umpisa sa sigarilyo. Yung hinihit-hit-hit-hit. Lahat na halos hinit-hit ko na. Wala na akong pakialam kung masira yung katawan ko sa batang edad. Para mag-hit-hit ka ng tambutso, magwala ka na mahit-hit na sigarilyo. Dahil mahirap lang naman kayo. Ang mahirap no? Sinasabi mong mahirap ka, tapos tad-tad ka ng bisyo. Bakit ka nang hold up? Bakit mo pinatay yan? Wala po kasi kaming makain pero may pandrugs ka. Evil. Evil. Ganyan ang takbo ng mundo ngayon. Nagsimula sa patikim-tikim. Sinabing walang pambili, mamaya dyan na-realize ko, nakakaisang kaha na ako isang araw. Yan po ay 16 years old ako. Imaginein mo yung anak mo na nagaganyan. Pagkaraan ng ilang buwan, napansin ko sa sarili ko, nakakadalawang kaha na ako isang araw. Saan nagagaling yung pera ko? Sa baon ko. Sa dugot pawis ng magulang ko. Saan? Sa pangingikil. Saan? Sa pandaraya. Sa basketball. Nakikipagpustahan, wala namang pera. Pag natalo, mga away.
Sabihin ng dadaya yung kalaban. Mamaya dyan, magnanakaw na. Mamaya dyan, mangu-hold up na. Napansin mo, minahal, nagsimula sa maling pagmamahal. Kapag nagsimula ka sa maling pagmamahal, magtatapos ka sa pagkawasak. Ulitin ko, marami tayong mga affection sa buhay o minahal na dinungisan lang o dinurog yung buhay natin. Piliin mo yung mga minamahal mong yan. Yung affection na yan. Ibig sabihin, kaya dito di ba, oh how I love your law. It is my meditation all day. Ano yung binibigyan mo ng oras mo? Ginagastosan mo. Biruin mo gumagastos ka sa ikasisira ng katawan mo? Gumagastos tayo sa ikasisira ng relationship natin. Gumagastos tayo sa ikasisira ng faith natin. Malalaswang bagay, ikasisira ng katawan natin. Kasi may mahal ka eh. Kaya ka nasisira kasi tiyak yan may minahal ka na binigyan mo ng oras mo. At kaya ka naaayos kasi may minahal kang tama. Ganun siya kasimple. Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Nagkataon may minahal siyang tama. Doon ayos yung buhay niya. So it's high time na si Lord ang pakahangarin natin sa buhay natin. Once minahal mo ang Panginoon, diyan magsisimula ang maraming mga tama na mga bagay sa ating buhay. Kaya nga, i-quote ko na rin itong sinabi sa verse 107. Forward lang tayo. I am severely afflicted. Give me life according to your word. I am severely afflicted. Give me life according to your word. Kapag nasasaktan na ako, kapag alam ko, wasak na yung buhay ko, kapag alam ko, damage ako, takbo lagi kay Lord. I am severely afflicted. Give me life, O Lord, according to your word. Sino po sa atin ngayon may mga afflictions ka sa buhay? Kinain ka na ng iba't ibang bisyo, kinain ka ng mundo, kinain ka na matinding kalungkutan o matinding kahinaan. It's high time na lumapit ka sa Panginoon. Siya naman ang mahalin mo sa buhay mo. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon. Who among you here right now are severely afflicted ng depression, anxiety, sickness, spiritually, man, o physically, karamdaman na galing sa hindi magagandang mga bagay na ginawa natin sa ating buhay. May minahal kasi tayong pagkain, may minahal kasi tayong tao na mali, may minahal kasi tayong habit, na doon na oras, naubos yung oras natin. Pakamahalin naman natin si Lord at ang kanyang salita ngayong oras na ito. If you are this person right now at sinasabi mo, Lord, sana po wag ko lang masabing mahal kita. Gusto ko ngayon, Lord, magawa ko talaga na mahal kita, Panginoon. Babantayan ko yung oras ko, yung buhay ko, na hindi ka mawawala sa eksena, Panginoon. Katulad ng salmistang ito, oh, how I love your law. It is my meditation all day. Palitan niyo po, Panginoon, yung mga pangit na habits na sumisira sa buhay namin. Palitan niyo po, Panginoon, yung mga kumakain na mga salita, paniniwala na mali sa aming puso't isipan, kasinungalingan na sumisira sa sistema ng aming spiritual life. If you are this person right now at sinasabi mo, Lord, ikaw po ang maghari sa aking buhay. Ikaw po ang mag-ayos sa aking buhay. Isalba mo po ako, Panginoon, sa pangkasalukuyan na pinagdadaanan ko. Tulungan mo po ako, Panginoon. I am severely afflicted. Give me life according to your word. If you want life right now, good news. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. If you really want life, God can give you that life. I have come that they may have life and have it more abundantly. If you want life right now, if you want Jesus right now, pray this prayer with me right now, but make it your personal prayer. Sarili mong panalangin.
And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito na nagmumula sa iyong puso, believe me, yung buhay na si Lord lang ang makapagbibigay ay nasa iyo ngayong araw na ito. Yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God, John 1:12. Sino man lumapit sa Kanya, hindi niya itatakwil. Life is with you right now. And for all of you right now who are afflicted by different memories, different afflictions that came from different tragedies in your life, iba't ibang mga pagsubok, trahedya na pinagdaanan sa buhay, at sinasabi mo, Lord, give me life according to your word. Muli mong buuin ang buhay ko, Panginoon. Sa'yo, na Christian na nalayo sa Word, nalayo sa presence ng ating Panginoon, it's high time na manumbalik ka kay Lord. Sa'yo na afflicted ngayon, nagkaroon ng pagkawasak ang buhay mo dahil may minahal ka na nagwasak ng oras mo at ng buhay mo. Manumbalik ka, kapatid, sa pagmamahal kay Lord. Mahalin mo siya. Ibalik mo yung pagmamahal na yon sa ating Panginoon. Father, in the name of Jesus, I pray that you heal this heart na lalayo sa iyo, Panginoon. I pray, God, that you heal this mind na niyurakan ng karumihan ng kaaway. I pray, Lord, for these 4 wonders ng salita mo, Panginoon. I speak, God, for superior wisdom. Siya na sinasabihan na bobo, walang alam. In the name of Jesus, tanggalin niyo po sa pangalan ng Panginoong Hesus sa kanyang isipan na wala siyang silbi. Dahil sinasamahan mo siya, Panginoon, I pray for superior wisdom right now. Lord, I pray for spiritual discernment. Lord, I pray for soul's comfort food sa kanyang buhay. Na magiging kagalakan niya ito, Panginoon, magbibigay sa kanya ng kasiyahan at satisfaction. And I pray, God, for sense of holy hatred. Hindi type ng galit ng mundo, kundi pagkamuhi sa hindi mo gusto, Panginoon, nasisira sa aming buhay. In the name of Jesus, Lord, I pray for spirit of love right now na nagmumula sa iyo, Panginoon, na siya ang masabuhay namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ngayong oras na ito, kapatid, it's high time, meditate the love of God. Meditate the Word of God na napakinggan mo ngayong oras na ito. Ikaw at ang ating Panginoon, oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Pagbulay-bulayan mo ngayong oras na ito, kapatid, lahat ng iyong napakinggan. Lumapit ka sa ating Panginoon ngayong oras na ito. Ibalik mo yung passion na yon, yung affection sa pagsamba, sa pagpupuri, sa pakikinig, sa pagbabasa, sa pag-aral, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba.
affection. Oh Lord. Oh Lord. Save your people right now. Satisfy our soul. Oh Jesus. Oh Lord. Come. Touch us, Lord. Heal us. Oh Lord. Oh Jesus. Come on, tell it to Jesus right now. Come and touch your people again, Lord. Bring back the fire, the affection, the passion, Lord, for you. Balik sa ating Panginoon. Salamat po, Panginoon. Dahil sa aming paglayo, may babalikan pa rin kami, Lord. Salamat, Panginoon, sa kabila na nawala na yung craving namin. Still, Lord, hindi nawawala ng lasa ang salita mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa panahon na nawasak yung buhay namin, may ayos pa ring Diyos na hindi nasisira. Because you are the same yesterday, today, and forever, oh God. Ibalik mo po, Panginoon, yung craving namin sa salita mo. Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Lord, lahat po ng 4 wonders na ito ng salita mo, Panginoon, ay mapangyari sa lahat na nakapakinig ngayon. Lord, yung spiritual appetite namin ay tumaas. Yung spiritual immune system namin, Panginoon, ay lalo pang tumindi. Lalo na sa panahon namin na mapangwasak, Panginoon. Panahon na kung saan inilalayo kami sa purong salita mo, Panginoon. At tunay na pagmamahal mo, Panginoon. Salamat po. Lord, itaas mo po, Panginoon, yung spiritual immune system ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Marami pong salamat. Ngayong oras na ito, kapatid, tanggapin natin ang pagpapalang ito na nagmumula sa Panginoon. Always remember, laging ipapaalala kasi sa'yo ng Panginoon na hindi ka mahal ng Panginoon, hindi ka pinagpala, na curse ka, wala kang silbi. Don't believe it. Again, once you believe a lie, something inside of you will die. Ang pinaka-absolute lang na pinanggagalingan ng paniniwalaan mo kung sinabi yun ni Lord. Kapag hindi sinabi, reject ng iyong sistema yan. I-reject na yung sistema. Because believe me, you are blessed and not cursed. You are a blessing and not a liability. Sabi kasi ng Bible, I will bless you and you will become a blessing. Right now, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time He did declare ito, the Bible said, receive it. And it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these tremendous blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, amen and amen. See you next week. God bless you all. God loves you so much.